So ayun, and what's up mga kabagis, this is Jubilito TV Official at eto na naman pumuli ang isang edisyon ng ating reaction video mga kalingap at kabagis, no? Pero bago po ang lahat, syempre po may kalab shoutout muna kay Kuya Val Santos Matubang, kay Ate Edna Vlogs, kay Kalingap Rab, kay Ruel of Malalag, Kalingap Netizens, Kalingap Subscribers, Kalingap Supporters, at lalong-lalo na po ang ating mga Kalingap Partners, no? May kalab shoutout po sa inyong lahat. So ito na nga mga kalingap at kabagis, no? For today's reaction video, gawin lang po natin ng reaction at muli po pagbibigay ng opinion dito nga po sa isa sa mga malungkot na parte sa community po ng Kalingap, no? Ito pong pagta-turnover at ito na ba ang final na makikita natin ng isang Princess Rina, mga kalingap at kabagis, dahil po dito po sa video upload ni Roda Mix Vlog ay tinuldukan na ang matagal ng katanungan ng mga kalingap netizens kung ito nga po bang si Rina ay patuloy pa ring kukupkupin ng Team Kalingap or ililet go na po at hahayaan na pong si Nanay Melanie ang magpapatuloy ng nasimulang pag-aalaga dito po kay Princess Rina. So alam naman natin, naging usap-usapin po ito ng mga iba't kasama ko pong reactors nito mga nakaraang araw na karapat dapat ba si Nanay Melanie na mag-alaga kay Rina at ano daw ang mga kahihinatnan ni Rina pag nasa kustodiya na siya ng kanyang nanay, at marami rin ang nagsasabi na di umano ay mayroon daw pong sponsor na nasa likod ni Nanay Melanie kaya malakas po ang kanyang loob na bawiin po ang kanyang anak, no? Well, dito po natulukan na po lahat ang espekulasyon ng mga viewers dahil nga po sinagot na lahat yan ni Nanay Melanie sa pag-uusap nila sa barangay, at dito po ay nagkaroon na po ng proper turnover dito po kay Rina para tuluyan na pong maibalik sa kanyang nanay, no? Nakakalungkot mang isipin pero mga kalingap at kabagis, kung batas din lang naman po ang pag-uusapan, si Nanay Melanie ang biological mother, so ibig sabihin wala pa naman pong sapat sa wala pa pong nasa sapat na edad itong si Rina para magdesisyon kung kanino siya titira or kanino siya sasama. Kaya kahit pagbalik-balik na rin po natin yung sitwasyon, ay syempre po kay Nanay Melanie pa rin po ang kustodiya, no? So panoorin po natin at bigyan natin ng reaction video yung part ng turnover sa barangay, no, mga kalingap at kabagis, no? At ang gagamitin nating video yung in-upload po ni Roda Mix Vlog dahil yung upload ni Kuya Bal, yung premiere niya, medyo malayo po kasi yung nagvi-video kaya medyo mahina po yung boses. Unlike dito po sa video upload ni Roda na kung saan siya mismo yung nakaharap dito po kay Melanie at doon po sa taga-representative ng barangay ay medyo maganda po yung audio. At least mas maiintindihan po ng mga viewers yung pong naging pag-uusap at turnover dito po kay Rina at sa kanyang nanay na ito nga pong si Nanay Melanie. So wag na po natin patagalan mga kalingap at kabagis. Panoorin at pakinggan na po natin. Narito po yun. Rina kung dadalhin daw po niya yung cellphone niya. At ibibigay pa sa akin muna, sabi ba? Ako na. Kaya nga sa'yo yan. Ingatan mo lang kasi yan yung regalo ni Kuya Rob sa'yo. Opo. Tapos, wag babad sa cellphone ha. Opo. May oras, hanggang ka ng oras lang. Ano lang na din. Ha? Mga alas 10. Yun, hanggang alas 10. Sana, no, mga kalingap at kabagis, no, makontrol din yung paggamit ng cellphone, no? Dahil alam naman po natin na malaking factor din yan, no, sa recovery ni Rina, no? Yung magkaroon siya ng tamang oras sa paggamit at wag lalabis dahil alam naman po natin na kahit anong labis ay masama po, no? Sana makuha din po ni Nanay Melanie to. Mabantayan niya rin yung excessive na paggamit po ng mga mobile devices, no? It causes radiation, it causes paranoia pag nasusobrahan po sa paggamit. At kung hindi po nababantayan ay alam niyo yung mga nababalita na nabigla na lamang pong parang ini-epilepsy pag nasosobrahan ng gamit ng cellphone, no? Naku, wag na po sana mangyari kay Rina yun, mga kalingap at kabagis. So pagpatuloy po natin. Lang na. Wag magbabad. Hindi ko po alam kung saan siya i-school. Naka-enroll. So dito pa lang mga kalingap at kabagis ay wala pa rin pong assurance kung ipagpapatuloy ba ni Nanay Melanie ang
pag-aaral ni Rina sa Lohika, although naka-enroll pa rin nga po, sabi ni Roda Mix Vlog na naka-enroll pa rin naman si Rina sa Lohika. Pero syempre po, doon na siya titira sa nanay niya na medyo malayo-layo dito sa diet, kaya preference na ni Nanay Melanie kung saan niya pag-aaralin itong si Rina, no? And we do hope na sana yung mapag-i-enrollan sa kanya ay may capability pa rin po, no, na mag-handle ng mga ganitong special cases na katulad po ni Rina. Enrollment po yan sa Lohika. Tapos mag-aral muli magbasa ha. Opo. Magsulat. Opo. Okay? Importante yung marunong magbasa. Okay? Kasi kay Roda natututukan niya itong mga ganitong bagay, yung kasi di ba? Tama na ang cellphone na Rina, oras na para matutong magbasa at magbilang, di ba? Yun po yung mga dapat na hindi po nakakalimutan ng katulad po sa pinagdadaanan ni Rina, dahil once na nasimulan pong hindi na may pagpatuloy yan, ay malaki po ang chance na hindi na po magtutuloy-tuloy, no? Mahalingap at kabagis. Tapos mag-count. Importante yun ha. Sige. Patakaran para magpa-check up. Dito mga kalingap at kabagis, natutuwa ako kay Kuya Mel, no? The way he delivered questions kay Nanay Melanie ay para talagang masasabi po nating napakagaling na interrogator nitong si Kuya Mel, dahil talagang kinakwan niya, sinasaliksik niya at kino-cross-examine niya itong si Nanay Melanie dito nga po sa intention niya sa pagbawi, no, dito po sa kanyang anak. So pakinggan po natin si Kuya Mel, mga kalingap at kabagis. Sa St. Luke's. Magtatanong-tanong nga po ako. So- Pero yung pong natanungan ko, yun daw po ang sabi sa akin. So dito pinag-uusapan nila, mga kalingap at kabagis, no, yung pong pinag-uusapan nila yung tungkol dito sa second opinion, no. Actually hindi na second opinion to, mga kalingap at kabagis, no. Nakailang doktor na si Rina, no. Pang-apat na yata ito kung tutuusing matutuloy na ipapatingin muli sa espesyalista itong si Rina dito nga po sa St. Luke's, no. Although masasabi po nating prestiyosong ospital ang St. Luke, pero syempre sa tingin ko po yung mga naunang tumingin kay Rina, katulad po ni Dr. Escuadra, ni Dr. De Los Reyes, they are all professionals sa kanilang mga napiling karir, no. Kaya masasabi po nating mga dekalibre din po, no, yung mga doktor na tumingin kay Rina, at lalong-lalo na dito kay Dr. De Los Reyes, na kung saan ay na-identify nga po na itong si Rina ay may pinagdadaan ng schizophrenia. Yata yun, mga kalingap at kabagis, no. So pagpatuloy po natin. Sino yung Yung natanungan ko po dun sa Maynila, sa Tia Edis po. Sa Maynila po. Sa May- Kay sa- Tia Edis po, sa Las Piñas. Sa St. Luke's Opo. mismo, nagtanong siya. Oho, si Tia Edis po, yung pong taga Las Piñas. Oo. Yan yung So dito parang lumalabas na may kamag-anak si Nanay Melanie na nagpunta na sa St. Luke, no, para tanungin yung mga dapat na procedure, kung magkano ang babayaran, at paano nga po may schedule ang muling pagpapatingin sa espesyalista dito po kay Rina, no, mga kalingap at kabagis, no. Pero base po dito sa sinasabi niya, kasi nga po nagtatanong-tanong din nga daw po siya. So parang nai-eliminate dito yung mga speculation ng mga viewers na di umano, dahil kung naalala po natin sa mga previous vlog na, di ba, may sponsor na gusto nga pong ipatingin itong si Rina sa St. Luke, no, mga kalingap at kabagis. So hindi po natin alam kung konektado po yon. Si Nanay Melanie lamang po nakakaalam nun, mga kalingap at kabagis. Kasi base dito, parang lumalabas na siya yung may idea at nagkaroon ng initiative para po ipatingin muli sa espesyalista ito pong si Rina. So pagpatuloy po natin. po yung kaya nga po, kung ano man po, doon po kami muna titira sa Maynila. Sa Maynila, Opo, para hindi na po kami mangupahan. At kung wala man po ako doon, mangupahan pa po kami. So, kasi ano po pa po ako kasi yun? pagkakaalam ko dyan, pagka sa ganyang espesyalistang doktor, mag-i-schedule muna yan. Oo, may schedule na nga po. Kailangan daw po 18 makaalis kami at 19 to 20, yun pang schedule nito kung So, alin po dun sa dalawa. So kaya niyong bayaran right away yung 30,000. Dito na po papasok yung usaping
pinansyal kung paano po masusustain ni Nanay Melanie yung pong expenses niya dahil ang St. Luke ay hindi naman po basta-basta ospital yan. Sabi nga po nila, ang St. Luke po ay ospital ng mga may kaya at mayayaman po, no? Mga Kalingap at Kabagis. 1,000 na Hindi sinasabi. po, kaya lang po may raman man po kami doon sa amo ko. Mapapayagan Opo, kayo ng amo. meron naman po kaming ano doon kung saan may ipon man po ako doon. Kaya lang, So parang lumalabas na yung gagastusin ni Nanay Melanie para may patingin sa espesyalista itong si Rina ay ihiramin, no? Sa sinasabi niya pong amo niya, mga Kalingap at Kabagis, no? Ang tanong ko lamang po dito, kung ganun din lang po ang naging kalakaran, ay bakit noon ay hindi sinubukan ni Nanay Melanie na lumapit sa amo niya nung nagsisimula pa lamang po itong karamdaman ni Rina, no? Bakit noong it's been a year hindi nagawa ni Nanay Melanie na kausapin yung amo niya at isang guni nga po ang kanyang problema at planong pagpapatingin kay Rina sa espesyalista. Nagkakataon lamang po kasing nasasabay sa mga issue yung panahon kung saan nakapag-isip-isip si Nanay Melanie na nakarating siya sa konklusyon na it's about time na siya naman ang mag-take over at siya naman ang magpatingin sa espesyalista dito nga po kay Rina, no? Tanong lang naman po yun. naiano ko na rin po dun sa ano. Kaya pinapahiraman po kami. Pinapayaran Opo, at kung sa ano, 4 na baboy man po yung nanganak, iyon po ang ibabayad ko. Okay. So, ibig sabihin, sa mabibentang bawat baboy daw ng mga anak ay meron daw pong parang isang baboy itong si Nanay Melanie, no? So, kung ano man yung magiging baboy na kapalit dun po sa pag-aalaga niya, ay yun po yung ipang susustain niya dito po sa medication, no? Ni Rina, mga Kalingap at Kabagis, no? So, it will be a costly medical, medical, ano man tawag doon? So, ganito na lang. Huwag na natin gawing masyadong komplikado. Malaki ang gastusan, no, mga Kalingap at Kabagis, pagdating po sa mga ganitong klaseng sakit. At parang sa tingin ko po ay sa ganong klaseng sistema ng paghiram at pag-aalaga ay gaano katagal na masusustain ni Nanay Melanie yung ganitong klaseng setup. Unang-una sa lahat ay hindi lang naman si Rina ang kanyang anak. May sariling pamilya din siyang binubuhay. Paano na yung di ba? Mga Kalingap at Kabagis, no? Paano niya masusustain yung mga iba niyang anak kung lahat ng resources niya ay mapupunta lamang sa paggagastos sa pagpapagamot dito po kay Rina, no? So, tanong lang ng huli yun, mga Kalingap at Kabagis. Pero po, saka po yung doon mo kukunin yung financial support. Oo, para at sa saka kanya. po yung mga dagdag po na ano nito at isang linggo naman po ay 2 beses po sila nagpapartihan. Oo. Doon sa kundi po Martes, Miyerkules, so papartihan man po sila ng di po nababa sa 5 Kasi libo. after ng sinasabi mong pa-check up sa St. Luke's, yung mga No, ang tagal din daw po yun yung second ay. opinion, Oo. second opinion kasi yan ang Opo, tawag opo. dyan. Third Ngayon, opinion na. Third opinion na. Pagkatapos niyan, Ano meron yung yung mga, opinion? ibig sabihin nun, 3 beses na napa-check up yan. So, hindi po aware si Nanay Melanie sa mga terminology, no? Ang unang tumingin is si Dr. Esquadra. Nag-second opinion kay Dr. De Los Reyes. At third opinion na po, no, sa plano nilang pagpapatingin sa St. Luke. Yun po yung ibig sabihin nun. Oh, sabi nila second. Sinong may sabi? Dito Dito tayo nagkakaroon ng confusion. Sabi nila, sino ang nagsabi, Nanay Melanie? Dami kasi mga kung ano ay. Kaya ayoko na rin kasi. Sino po Kuya bang Riel na, kausap mo? Sinong kausap mo? Doon sa mga napapanood ko. Oo. Ito na. Doon na daw sa mga napapanood niya. Sino? Bakit Sabi, ka po baka doon, daw bakit mga- ka doon naniniwala sa napapanood? Lalo Ikaw na yung yun. nanay. Lalo na Kuya Riel si Mars. Huwag tayong mag-ano ng pangalan. Ayan. May binanggit siyang pangalan pero hindi ko po maintindihan kung sino yung tinutukoy niya dito, mga Kalingap at Kabagis, no? Kahit bagalan na, hindi ko po maintindihan. Mag-comment nga po kayo sa comment section kung naintindihan niya. Naintindihan niyo po, no, mga Kalingap at Kabagis, yung sinasabi ni Nanay Melanie dito. Huwag tayong mag-mention. So, yun lang Wala, okay lang na yan.
Wala So, naman. alam mo kasi, Saint Luke daw. yan, Ang Saint daming Luke. mga reactor na Saint Luke. yan, Masasakit ng- dumirekat ako kagabi, di ba? Salita ng Ginawa ko mga- rin yan, pero Dito naglalabas na ng saloobin si Nanay Melanie sa magawa ng reaction video sa kanya. binaano sa akin, binabato. Noon at noon pa, yung mga natirigid. Sa pinagbentahan ng baboy, sila kukuha ng Pero pampagamot. ganun pa rin. Yung live ni, nung reactor na isang babae, Babae naman ngayon. nung kagabi. ganito kasi yan. Yung mga na yan, yung mga sinasabituhan at paano mo maaalagaan si Rina kung meron ka pang maliit na anak? Ay, kaya ko naman po. Kaya mo? Kaya ko naman po. At Oh, kaya niya naman daw po pala. Bakit noon hindi mo inalagaan? Tanong lang naman po yun, Nanay Melanie. Kung ngayon, ang bilis mong sagutin na kaya naman po, bakit noon ay hindi po naalagaan? Tanong lang naman po. hindi ko naman po, hindi ko po alagaan. Anak ko naman baga po. Tama. Kaya kahit ano pong mangyari, maalagaan ko naman. O kasi nga, ang Team Kalingap, ang foundation, ina-appreciate ka Kaya sa nga, ginawa mong opo. aksyon. Kaya nga po, sa totoo lang, laking pasalamat ko rin po kay Ate Ruda. Kapo kay Ayan, ano'y natin yan. Sabi ko nga, ngayon, dahil sa pangyayaring ito, kahit sa akin, masakit man sa loob ko, pero kailangan dahil nga, siyempre, ikaw yung biological mother. Lagi ko sinasabi, intindihin natin si Melanie. Siguro na ngayon may kapasidad na siya. Tingnan natin kung talagang kaya. Pero sana huwag mong pagsisihan itong ginawa mong desisyon. Kasi kaya nga ito nga, Hindi lang napalis ako nakakapanood. sana Well, doon po sa sinabi ni Nanay Melanie, wala po tayong magagawa. No? Kasi, internet sensation si Rina. Nakilala siya ng maraming tao, hindi lamang sa Pilipinas, bagkus sa buong mundo. Marami ang nakapanood ng naging kalagayan niya. Kaya, hindi po natin masisisi na talagang marami ang makakapanood ng istorya ni Rina. Buong mundo yan talaga. gampanan mo at sana mas mahigitan mo pa ang nagawang pangangalaga ng Kalingap kay Rina. Yan, hindi ako, wala akong walang galit o anuman na pangungutya sa'yo, wala. Okay nga yan. Kaya nga lang, siyempre, hindi mo maalis yung iba na sa yung Ayun na nga po, ang habol ko daw ay pera at mapera daw si Rina. Kung habol ko po ay pera, noon at noon pa sana, kinuha ko na si Rina. Mula nung natatanggap na pera ni Rina, wala man akong kinukuha doon na. So, okay naman yan. Okay ang Kahit reason mo na nisin yan. ko, wala akong nakukuha doon. Ano lang, ito lang, sana nga lang, ako, para sa akin, ako Narito na naman tayo sa kahit 5 walang natatanggap. Parang narinig ko na po ito sa kabila. Nasabi ko nga, kami ng mga Kalingap na sana mas mapabuti pa ang magiging Hindi ko naman kalagayan ni po Rina. pababayaan sa Rina. Yan. So yun no, mga Kalingap at Kabagis, napakalinaw naman po ng sinabi ni Nanay Melanie at nangangako po siya na hindi niya po papabayaan si Rina. No? At doon po ay nagkaroon na po ng proper turnover ng mga documents, yung mga check-ups, mga certificates, mga reseta kay Nanay Melanie at kung magkaroon man muli ng pagsumpong ay wag po siyang mag-hesitate na kontakin po ang Team Kalingap. No? To be specific po, ito pong si Roda Mix Vlog na marami pong alam regarding po sa kondisyon ng kanyang anak. All in all, mga Kalingap at Kabagis, naging maayos naman po ang turnover kay Rina at we do hope and we do pray na sana po ay kagaya nga po ng sabi ni Kuya Mel ay kung hindi man mapantayan ay at least malampasan po no yung naibigay na pag-aalaga dito po kay Rina ng Team Kalingap. No? Huwag niya po sanang pabayaan si Rina at sana magtuloy-tuloy ang kanyang paggaling. No? At kung papalarin po at ipagkakaloob ng Diyos, one of these days ay baka maiblog muli ng Team Kalingap itong si Rina at sana po no, ay mas lalong ma-enhance pa at lalo po tayong ma-amaze na itong si Rina ay napatunayan lamang po ni Nanay Melanie na kaya niya ring alagaan. No? Ito na lang po ang may papayo ko kay Nanay Melanie. No? Meron mang taong
nasa likod mo or wala, ang ganang sa akin lang ay patunayan mo sa buong mundo na deserve mo na mabawi ang iyong anak sa Team Kalingap at patunayan mo na talagang being a mother ay talagang mas malaki ang may impluwensyang maibibigay mo para sa pag-recover ng kondisyon ni Rina, kung anumang kondisyon meron siya ngayon. No? Okay na. Sana sa susunod mas lalong okay pa. Diba? Mga Kalingap at Kabagis, no? So, sa mga nadismaya, move on na po tayo at let's consider this as close book, ika nga, no? Chapter close na po ang talambuhay ni Rina sa community po ng Kalingap, no? Moving forward at maghanap pa po tayo ng marami pa pong deserving na pwede pong matulungan ng programa ng Kalingap. Dahil dito parang masasabi po natin na tapos na po ang pagtulong ng Kalingap dito po kay Rina, no? Naibigay na po kung ano pa yung best na pwedeng ibigay ng Team Kalingap para kay Rina. At Kalingap netizens po ang magpapatunay niyan kung paano po inalagaan si Rina ng isa sa mga Kalingap partners nating si Roda Mix Vlog. And sana po, kagaya na sinabi ko kanina, sa susunod na makikita natin si Rina ay sana nga po ay mas magaling or mas okay na siya kumpara po sa mga ipinapakitang improvement ngayon po dito po sa mga pagkakataong ito. So yun mga Kalingap at Kabagis, muli maraming salamat, no? Mag-comment po kayo sa ating comment section kung ano naman po inyong masasabi, opinion, reaction dito nga po sa naging final turnover, chapter close sa buhay ni Rina sa mundo ng Kalingap. So hanggang dito lang mga Kalingap at Kabagis. Once again, this is Jubilito TV Official, proud member po ng Team Cause at ng Karepa Year 2024. As I always say mga Kalingap and Kabagis, peace, God first. God bless po. Bye-bye!